Muli po, isa pong mapagpalang pagbati siyempre sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Saan man po kayo naroroon, saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, ay sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Mailayo po kayo sa anumang problema sa buhay. At sa halip na sa inyo mapunta yung mga problema, mapunta na lang dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at ingat po kayo lagi dyan. Ayan pong mga subscriber natin dyan abroad, kung saan-saan po ay yan po, ako po ngayon ay kasunod po niyan ay hihingi po ako ng tulong sa inyo na mga viewers ko. At mamaya-maya lamang po itatanong ko sa inyo yung aking hihinging tulong sa inyo. Ano po? So, ayan po, at sana ay yung swerte na lagi inyong naririnig sa akin ay ibigay na po sa inyo ng ating Panginoon. Maraming salamat po, at ito na po yung aking hihingin tulong sa inyo. Kung sino man po yung makakapanood ditong video ito na nandyan po ngayon sa Netherlands, ay pwede po ba hingi lang po ako ng pabor. Ito po mga tatanungin ko ay paki-comment lamang po dyan dito po sa video ito. Ang una ko pong katanungan ay sobrang lamig po ba dyan ngayon, at kung anong buwan po ba yung hindi masyadong malamig? Kasi nakikita ko po dyan sa mga napapanood ko dyan ay talagang sobrang lamig dahil yung iba dyan naninigas na raw ang kamay habang nagbablog, at yung suot nila talagang jacket na talagang kakapal, at saka si Harry Roque nga ay meron pang kwan sa leeg. So nakukan ko, na imagine ko na ganyan po kalamig dyan ngayon. So yun po ang tanong ko, kung ano po bang buwan ang hindi malamig dyan. Yan po ang una kong tanong. Kasi kung ngayon po ay hindi ko kakayanin ang ganyan pong kalamig, dahil po gusto ko rin pong pumunta dyan, dahil kahit pa paano ay maipakita ko yung ating suporta dito sa ating Pangulong Duterte, kahit na hindi ko man makausap. Lalo na kung nandyan lang mga abogado niya, nandyan si VP Sara, ay gusto ko pong pumunta dyan. So ang tanong ko po ay yun po, kung anong pong buwan ang hindi malamig. Ayan. At kung wala na talagang tsansa, ay baka titingnan ko kung kung magtutuloy ba ako o hindi, pero talagang hindi ko po kaya kasi yung ganyang kalamig. Hindi po ako sanay sa ganyan. So pangalawang tanong ko po ay mayroon po bang malapit na hotel dyan mismo sa ICC na yan, kung saan po nakadetain si President Duterte? So yun po ang isang tatanungin ko. Hindi na po ako magtatanong kung magkano, hindi po. Ang tatanungin ko lang po sa inyo, kung may malapit pong hotel dyan, yun pong tipong walking distance lang, or kahit na hindi naman walking distance, basta malapit po dyan sa ICC. So yun po ang isang pangalawa lang po na tanong ko. Yan lang po, wala na po akong iba. Hindi po ako magtatanong kung magkano. Hindi po, yun lang po. Ulitin ko lang, ano pong buwan ang hindi masyadong malamig? Kung next month ba ay hindi na masyadong malamig, then definitely pupunta po ako dyan, kahit pa paano ay maibigay ko man lang yung tama na parang utang na loob dito sa ating President Duterte. At sa pamamagitan yon ay kahit pa paano po ay maipakita natin yung ating pagtanaw na utang na loob sa kanya. Yung pong ginawa niya din sa ating bayan. Ngayon ay ano ba? Or kung wala pong makakapag-comment dito ng ganyan sa mga tanong ko na yan, baka po yung may mga viewers ako na makapanood dito na connected or may kilala or connected sa travel agency. Yun na lang po. Kung wala pong makapag-comment dito tungkol dun sa tinatanong ko, kung meron po kayong either employed po kayo sa travel agency
or may kakilala po kayo sa travel agency, paki-comment naman po dyan at susubukan ko pong pa-inquire yung aking sekretary. So yun lang po siguro at yun, nakita nyo naman po yung kabi-kabila na rally at paano po maging sa abroad po nagrarally na So dito po natin makikita na napakarami po yung nagmamahal dito kay President Duterte. Yan po, pinagpapakita na po sila. At tayong lahat nagpapakita na. At may konting po na lang po ako doon sa nagsasabi na huwag nang mag-rally-rally na ganyan dahil baka mag-declare sa bangag ng martial law. Parang may mali po yata. Ano namang kakatakutan natin kung mag-declare ng martial law yung buang na yan? Unang-una, dapat po natin malaman na no nag-people power ay under martial law po tayo ni Marcos Sr. So anong pagkakaiba nun? Mabuti nga kayo. Yun, magdi-declare pa lang. Ayun, mismo martial law na So bakit napatalsik natin si Marcos Sr.? O ngayon kakatakutan natin magdeklara ng martial law. Ay ano naman kayo kung magdeklara ng martial law? Hindi naman susunod na yan, yung mga kuna yan, yung mga sundalo at mga kapulisan yan, sigurado ako dahil ito po ang balita. Mayroon na pong nagko-convince sa kanya na mag-step down na at nagko-convince mga generals. Mayroon pa pong isa nagko-convince sa kanya na mismong kamag-anak niya. Dahil nakikita na po Bukas po panoorin nyo yung aking i-upload dyan dahil yung pong ginawang rally dyan sa Davao, grabe. Lahat na lang yata ng taga Davao ay lumabas na. Yan ba yung masamang presidente? So, hindi po hindi mag-jibe yung sinasabi nila. Kaya hindi ibig sabihin ito na inaresto si President Duterte dahil siya ay masama. Ito ang pagkakamali ng bangag na ito dahil yan ang ginawa niya. Pangalawa, imagine niyo itong si Anyo. Kanya yan Si President Duterte ang naglagay dyan sa kanya bilang DILG Secretary. Ibig sabihin, cabinet secretary niya. Pero siya mismo pala ang tumaraidor sa kanya. Kaya wala na po talagang kwan dito. Sa ngalan ng pira, sa ngalan ng kung ano-ano mga pinangako siguro o pwesto na mariretain ka sa pwesto mo plus pira, hindi baling ipagkanulo mo na yung taong nagmahal at nagbigay sa iyo ng pwesto nung kapanahunan niya. Grabe. At nakakapangilabot lang pong isipin yung kahit sana pa paano, wag na lang sanang nag-participate diyan sa planong pagkidnap kay President Duterte. Ay ang problema po, isa pala siya. At siya pa na yata nanguna sa pagplano ng pagkidnap kay President Duterte. Nasaan ang konsensya mo, Mr. Anyo? Kakaibang anyo ka talaga. Iba yung anyo mo. Ito rin si Teodoro. Tingnan niya. Grabe. Wala ka na mapili dito sa mga animal na ito. Sa kwan po kabi-kabila po yung pagpapahayag ng damdamin ng tao ngayon. Mapa-abroad maging dito sa atin sa Pilipinas, saan sulok ng Pilipinas, nandyan yung mga rally, nandyan yung mga pagtitipon, nagpapahayag ng pagtutol dyan sa ginawa ng administration ito. At nakakaloko pa yung mga ngiti-ngiti pa ni ko na ito.
nitong Rimulya na ito, yun parang kwan pa. Di na kayo naawa. Ang tanda-tanda na nung tao. See you soon, PRRD. At kahit papaano ay kung yun lang po ang problema ko talaga, yung lamig. Yun lang po ang problema ko. Hindi ko po talaga kakayanin, pero kung talagang walang choice na, ay baka pwede ko na rin i-consider, pero ewan ko paano. Kaya nga po, nung minsan lang po ako pupunta dyan sa Baguio dati. Pero mabuti yan naman sa Baguio. Pero yung lamig sa Baguio, hindi ko po kaya eh. Sa totoo lang, minsan lang po ako pumunta dyan. At talagang yung 3 araw ko na plano na magbakasyon at magpalamig, abay balikan. Nagbalikan po ako dahil hindi ko kinaya yung sobrang lamig. Di bumaba na lang ako dyan sa Pangasinan dahil nga hindi ko kaya. So, yun po, yung nakikita ko rito sa yung sa mga vlog ng mga iba na yung jacket nila, ang lalaki, ang kakapal. Yun po ang naalala ko. Pero, sisikapin ko, Mr. President, na makapunta dyan kahit papaano. At, ewan ko kung, ayaw ko pong i-announce dito, pero, baka, may tatawagan din ako na mga vlogger at baka pwede rin ako magsama ng kahit na 5 ang maisama ko. At kahit papaano, alam ko naman na talagang nagmamahal kay President Duterte, yun ang pipiliin ko. Kasi alam ko naman kung sino-sino yung mga vlogger na talagang totoong nagmamahal kay President Duterte. So yun ang tatawagan ko, at kung gusto nila sumama, edi sige, sumama sila. O baka iisipin nila yung gastos. Hindi po, wala po kayong po problemahin kung sakali ikaw matawagan ko. At sasagutin natin yan. So, ulitin ko lang po. Yung pong makakapanood dito ay kung sino po yung kakilala ninyo dyan sa Netherlands, baka po pwede niyong tawagan. Natanungin lang po kung anong buwan ang hindi ganun kalamig sa Netherlands, at kung meron pong hotel na malapit lang dyan sa ICC mismo. Yun lamang po. At kanilang po, antayin nyo lang po yung kung may mga ina-upload po ako dyan na hindi ko video, ay talagang gusto ko lang pong ma-share talaga sa inyo. Yun lang po talaga ang purpose ko, ma-share lang po sa inyo yung mga kaganapan. Kagaya po nung kay Maharlika na sa Canada, di ba? Na grabe talaga, ang dami. At sabi ko nga po, bukas abangan niyo po yung i-re-upload ko dyan. Makita niyo, mangingilabot po kayo. Na lahat na lang po ng taga Davao po, talagang naglabasan na po. At hindi lamang po yan eh. Cebu, Dumaguete, at saka ang dami, lahat, Pangasinan, saan. At yan po, napakarami po naglabasan tao. Yan ba? Yan ba yung sinasabi nila na ganito kasama ang ating President Duterte? Kung may masama dito sa panahong itong si Bangag na. Wala nang nagagawa sa bayan natin na mumurwisyo pa. Babalikan lang kita, Claire Castro. Inaantay ko na itabi mo dyan si Butod sa pagka mayroon kang press conference. Yun lang ang request ko. Dahil kasi masyado na kayong fake news. Kayo itong nagsasabi na sawatain nyo ang fake news. Kayo mismo ang numero 1 fake news, Claire Castro. Maliwanag yung sinabi mo, Lunes dumating dyan yung amo mo. Pero hanggang ngayon, nag-birthday yung anak niya, pero wala siya doon sa birthday party. May ganun ba? So, nasaan?
Ayaw ko na magsabi rito kung saan, dahil nandiyan naman yan, napakarami naman tao nagsasabi kung ano nangyari sa kanya. Hindi siya pinayagan, katunayan, gustong tumakas, nahuli ulit. Dahil nga, kahit na mayroong extended na, tawag doon yung immunity, yan, ay under investigation pa rin hanggat hindi lumalabas yung resulta ng pagkamatay ni Tantoco. Ganun yan, Claire Castro. Huwag kayo masyadong huwag masyadong kung ano lang yung totoo yun nasabihin nyo. Hindi yung kayo ang nagpo-promote ng kapiki-pikian. Kapal ng pagmumukha ninyo. At ang dami na po, yung mga general ay may mga general na nakikipag-usap na po rito kay Bangag na kung pwedeng mag-step down na lang siya. At maging ito si Aimee ay nagsabi na rin at pinakikiusapan na yung kanyang kapatid na mag-step down. So, yan ang medyo magandang balita. Ganun pa man ay parang nalulungkot naman ako dahil hindi nga ako nakakapagpalaro na dito yung magbibigay ako ng sasagutan niyo. Wala po talaga ako sa mood. Sa totoo lang po, wala talaga ako sa mood. So, paano tayo maglalaro ng ganun kung wala ako sa mood? Maging doon po sa John Birana, hindi na rin po ako nakakapagbunot doon sa timba. Hayaan po ninyo, itutuloy po natin yan. Huwag po kayo mag-alala, itutuloy natin yan. At maging dito, itutuloy natin yung sasagot ng mga itatanong ko sa inyo. At pangsamantala po talagang wala, hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng mood dahil talagang wala sira ang mood ko. At ulitin ko lang po, yun ang pakiusap ko, yun po yung hinihingi kong tulong sa inyo na sana may mag-comment dito yung aking mga tinatanong. Maraming salamat po at ito lamang po, Mr. President Duterte, see you soon. Maraming salamat po.